Wala pa kami sa Jesus. Ano ba siyang ka? Ito, gani, palapit ka sa Ginoo. Let us pray. Thank you, Lord, for watching over us. Thank you, Jesus, sa iyong pagsupport sa amon, sa iyong alam, sa iyong infinite understanding. Thank you, Jesus, sa iyong divine intervention sa among kabuhi. Thank you, Jesus, sa puso, kaligod. Thank you, Jesus, sa ginhawa na nasa subong mo. Salamat, Jesus, na wala ka kapiling babayaan, provide mo ang needs. Salamat, Jesus, na taga-arang sa Medina. Sa Bible study. Lord, we bless ang nilulungod pag-amat ng puso ang umandin mo sa mga nag-online. Salamat sa technology, O God, Jesus. At i-bless, O God, ang bawang kasasama. Pinabili Ginoo sa signal sa mga nag-online, O God. Pag-amat pa tayo ng mga bayo sa ng puso ang Ginoo. Ay kung wala ka sa among kabuhi, wala kami ang mga sakasama. Kaya i-blessing kami sa Silly Bible Study. In Jesus' name, Amen. Let us worship Jesus. Dito sa langit. Ibubuo niya kaya kita ang nagadala sa atin niya kaluwasan. Naluwas kita. Paagi sa kaluway sa Ginoo at sa grasya kang napadayon kita. Paagi sa Bible study. Nasa diin masakwan kita na arak sa prayer meeting, arak sa Sunday, na panibahon, tungkol ina sa Bible study na nag-nurture sa aton. Kailanin ibalaan kung Bible study.
kay diriya mapatpat sa aton kag kung may mga question kita makapamangkot kita sa aton nga magpamabot tayo aton pastor. Kaya mo na nag-grow kita, amo na napadayo kita sa piyak nga balon kita na ang iba na nagugnaw na, wala na nagkalagan sa Ginoo, wala na naghatag importansya sa ginagawa nga simba-simba. Kita, pasalamat kita na tungkol sa Bible study, ang magkamat kita na buhingan. Ang hindi na buhingan ang aton ng mga pamatasan na hindi namin. Kaya kabalo kita hanggang may Bible study, na isang-isang naman ang Ginoo sa aton na ibuhingan. Amo na palampakan ka aton, may kauling mo. Ari kita na magpamati sa tulong sa Ginoo sa Bible study kung ano naman ang iyay padala sa aton na aton ipamuhin. Kabalo ka mo mag-measure. Kabalo kita mag-measure kung ano ang aton relasyon sa Ginoo, kung anong nabuhi na, ano nang isulod natin sa Ginoo. Ganit, sa sinihapon, excited ang tanan, mamati kung ano naman ipadala sa Ginoo sa aton mga ipang-goodline na i-correct sa aton. Masakit ang ginatawa ko lang ang ginabulong kita. Thank you, Jesus. Di sa siningan na hapon, ang atong Bible study, actually, series man siya ni hapon na po sa Guadalupe. Siyempre, amon siya ang ginatawag na tungkol sa spectrum of love. Pero, gin-review ko, sabi ko mas amon siguro need subong ini sa chapter 10 o kung lesson 10 about in his spiritual healing for the church. Sino sa inyo diri may sakit physical? Wala gid sa physical. Puro tanan healthy ba? Praise the Lord. Wala pa si Jesus. Oh, tanan gid maayos gid ang pakiramdam ang pumatyag. Oh, healthy. Pero pag-usapan natin sa sining gabi about sa spiritual healing for the church.
Kag balaan taman kung sinong church kita ini. Tunan ta lang ni, tanaw ta lang kung diin kita diri na banda na may sakit. Ang church. 10. Hasta lang 6 ang kanang Biblia. Ha? Hasta lang 6. Aba, di ako lang gali. Solo ko. Wala niya na Hasta lang 6 yan. sa 6 pa lang. Sige lang. Sa 6 pa lang, ani kong ara dira. Oo. Hindi siya pwede ni man. Hindi na. I-try mo ba? Dali lang ha. Pero kung okay lang man lang. Healing for the church, but silingon, maski anong klaseng sakit sa church, gali, may chance agad yan na i-heal sa Diyos. May ara agad yan, may palagyan agad yan ang Diyos para maging maayos ang sitwasyon sa church. Pero siguro sa aton rin na-discuss kung hindi tayo matapos, magkaroon kita idea kung diin kita subong na problema sa church. Spiritual healing for the church. Kaya may mga symptoms kung sa physical pa, may mga palatandaan para sa mataas, pag diabetic ka o diabetes, di ba mataas sugar mo? Kung high blood ka, di mo na pressure na mataas. Pero sa sining gabi, ang aton niya pag-usapan tungkol sa spiritual na sakit, kaya may chance palagi, may spiritual healing kita yan. Ang aton na key verse ara sa 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. Ang ambal diri, if my people, but silingon, iyan isang Israel. Sila yung mga natural na Israel. Kita yan, spiritual na Israel. Bangod sa nagkaroon kita relasyon sa pamagitan ni Abraham sa ginhimo sa naton Ginoo. Kaya nagkaroon kita sa ginatawag na konekta sa aton na Ginoo. Ang muna isa kabutang dapat ang mga gina-apply nila na uwi tanan sa aton Ginoo. Tanan ato na ginhimo sa mga prophets, hindi apostles, yung mga propeta, tapos kina Moses. Tanan ato na uwi tanan sa atong Ginoo. Ara tanan na. Kaya amuning the best na ginhimo sa ating Ginoo. If my people, kita na iya subong, which are called by my name, kagbalaan taman kung anong gibautiswan sa aton. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag Espiritu. Agree ko mo na? Gibautiswan kita sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag Espiritu. Wala amen, no? Do ka tricky kasi mo, no? Do ka tricky, doon na pamangkot, no? Sa tuod lang, dira kita ginbautisuhan. Di ba, Sister Lose? Dira kita ginbautisuhan. Iyambal mismo sa bibig sa atong Ginoo, tanan na tao sa kalibutan, Ginoo na disipulo, kag bautisuhan sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag Espiritu. Sino ngalan? Jesus. Amo na, dira kita ginbautisuhan. Sa sinang formula na, in the name of the Father, the Son. Abi nila, amo na ginliwat ay ang titulo, ginbanggit na sa baptiso. Hindi, gintuman, gidnaton ina. Na kung maintindihan lang tani isang mga tao, labi ng mga wala Holy Ghost. Siyempre, wala Holy Ghost mo. Kaya nga, salamat kita, may Holy Ghost kita yan. Do kadali na intindihon. Pag sinabi, pag ambal sa Biblia na, okay, ang tanan na tao, bautisuhan sa ngalan, sa Amay, sa Anak, sa Espiritu, di isa man lang ang ngalan sa tatlo na ginamit sa mga apostoles, walang iba ulit si Jesus. Ibig silong gintuman, ginato niya. Di mo ni, if my people, which are called by my name, kita na yan, naging bautisuhan sa ngalan ni Jesus, shall humble themselves. Ginuna niya gidi ang magpaubos. Amugin niyang pinaka-budlay na imuon sa isa katao. Labi na wala sa Ginoo. Bagkus may mga tao na grabe sa humility o mag-humble sila terribly. Pero kita ang dapat na yan. Kaya may Holy Ghost kita. Would you shout amen? Kita dapat na yan kay kita ya may Holy Ghost. Kita ya ang maghimok sina. Kay kita ya ang
sugo sila. Kita yung mga katauhan sa Ginoo na matuod. Ang dapat daw imuunta, which are called by my name, una sa tanan, shall humble themselves. Ang pagpaubos wala, ang butang nga, umugid niya yung design sa Diyos siya para madaog ang mga tao. O sa ila ng mga filosofi, sa ila mga doctrine, kung ano dira, sa mga ginatudlo nila, hindi, humble lang. Tapos, ang baldiri, and pray, una sa tanan, number 1, shall humble themselves. Ikadua, ang pagpangamuyo. Ikatlo, seek my face. Kag ikaapat na kadalasan, ginalikawan ini sa mga pumulo. Ginalikawan ini sa mga Israel. Anong ikaapat? Turn from their wicked ways. Makahambol ka, makapangamuyo ka, isik mo ang will sa Diyos o kung ano yan nawong. Pero pag sinabi na layuan natin ang mga malaot o malain ng mga himo bala, do kabudlay. O do kabudlay mo, pero wala kita choice. Humble yourself, pray, seek His face, and turn from their wicked. Apat na. Tapos, ang nami, may promise ang Ginoo dira. Kung matingwaan ka sa bulig niya mangyapon. Actually, dira kita lagi magbalik sa I can do nothing without Jesus. We can do nothing without Jesus. Ang tanan na butang na victory sa kabuhi o success sa pamagitan sa bulig sa Diyos. Kung hindi sa iya, wala kita kasama. Dapat lagi ta dumdumon ang natin. Wala kita mahimo. Di amoy ni, kung mahimot ang apat, may ara sa balo sa aton. Then, will I hear? Ara dira, away maglinin. Okay. Then, ano daw ang matabo? Kung mahimot tayo ng apat. Kataho mo. Terrible yung promise ang Diyos. Basta mag-promise ang Diyos sa tumano niya kita yan. Hindi na siya tao. Nagka-fail, mistake, no pa. Mag-promise siya, gaka-paw. Hindi matuman bala. Amulis siya. Pero ang Diyos tayo, pagambal niya, it will come to pass. It shall come to pass. Then, will I hear from heaven? Imagine na, ihambol mo kung galingon mo, pangamuyo ka, pangitaon mo siya, kag layuan mo, likawan mo mga butang na hindi niya gusto, ambal niya kay muon ko, buksan ko ang dungawan sa langit. Buksan ko para mapamatian ko ang imo mga pagdaing, ang imo pagtawag, o pag-cry out sa iya. Tapos, and will forgive your sins. Patawaron kita, kag-ariyo, blessing. And will heal their land. Butsilingon, may mga butang na kundiin. Kung ibutang ka ni sa akin sa buong application, may ara kasi kisana, trabaho ta, business ta, kung ano dira, may mga salot bala na tawag nila. May ginatawag sila na peste. Salamat na lang kay sa promise siya kung imuot ang apat to. Pati galiin na sa wayon. Would you shout amen? Amo na kanamit sa spiritual healing, amang gina-review ko niya. Sabi ko, Lord, hindi ba lang niya para sa inyo, para sa tanan? Para niya sa tanan. Di amo ni siya, if my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will. Basta pag sinabi sa Ginoo, will. Wala pa na himo. Okay? Will pa lang, dila future na siya. Basta mahimo mo ni, may balos siya. Di ka sukisagi na shortcut, ha? Gusto ta promise ang Diyos, pero lahat mo. So, para sa tao lang gusto maluwas, okay na to yan. Ambal ni Jesus, so luwas na ko. Wala akong mamaginimo. Ambal ni Jesus, pero wala kayo maginimo. The same man is yan. Kanami isang promise siya, I will hear from heaven, will forgive your sin, and will heal their land. Damo scripture, pero hindi ka ni ma-isa-isa. Hari madi sa karoon sa mga diskusyon.
ang bansang writer, to say that things were not going well would have been understatement. May mga butang isa na makambal ka na, o kamusta? Una bala, bo, terrible gitrobo so mo. Una bala, kamusta? Muni, hindi namin ang sitwasyon. Hindi mayo ang kalatabo. Di makambal ka na do understatement bala. Do di na sa banda man nga do may problema na nako. Di ang bansang writer diri ang mga kabataan, naging example niya diri ang family. Ang mga kabataan kung magdalagko na kanya-kanya na sila yan. Di ba? Kanya-kanya na sila yan. Magdalagko na sila yan. Iba gani, uy, padako galayas ni galinis balay. O, labi na sa Amerika. Amerika yan, pag-abot siyang 18 yan, bahala ka na ba yan. Huwag na ipakilam ang ginikanan. Sa aton diya, maski may saway ba na, kung pwede palang gani, ara lang yapon. Pero amo ni siya, may mga pamilya na amo sini, pwede ka man i-apply sa aton diri, na kung magdalagko na sila, and gone from home. Kanya-kanya na sila. Tapos, grabe ang example niya diri sa isa illustrasyon niya. I believe matuod din ang finances niya. Kung naga-worse, ini si Jim and Mary, they were swimming in debt. Pag debt, diba? Utang. Mutsin nyo sa aton, accepted. So, utang. Halos tanan kita. May time media na makahulang kita. Nami kung wala ako bala mo na lang handong kugit mo. Sabi ko, kung nami lang tani na hindi ka makautang kayo, makatulog ka sa gusto. Naobserbahan nyo, ha? Di ba? Kamu kung may mga utang na tambak, makatulog mo sa gusto. Nanay Lilia lang goroy. Wala utang. Hindi man. Hindi to man, realidad na mo. Amo nang pinakanami na yatag sa Diyos na ginadiscuss natin kada hapon sa Sunday, di ba? Ang fruit of the Spirit, subong pinumpisahan na ni Sister Ara ang peace, di ba? Di kalinom, imagine ba lang? Baski may utang ka, kung may fruit of the Spirit na nag-operate mo, may kalinom ka gyapon. Mala na manukot sila daya. Mala na yung mga Bombay da. Tama. Hindi kaya rin sa example. Realidad ni siya mo. Ako na gani pag review ko, sabi ko mo na amo man yaman. Siyempre may mga time isa na ang Diyos magpadala sa pulong niya. Kaya nga, spiritual healing. Di bali na may sakit ka isa sa physical, hindi lang sa spiritual. Would you shout, Amen? Kay bangod, kung may sakit kita sa spiritual, sa spirit, ang aton unod niya, maluya man at siya. Pero kung mabaskog ang spirit na mas kinuyang lawas na, ma-attend ka gidya. Wala ganyan. Di uwi, baskog mo. Maski may problema kaya, maski luya ka na yan, pero ang spirit mo yan, day by day, ang balday. O si Paul ng kabala mo, gaka Perez, galuya na yung aton lawas. Sino din hindi galuya man, pate ko lang, gaedad ka. Hindi pwede na hasta sa 70 ka, mumangyapon, grabe ka mo. Grabe ma. 30 pa lang ganun, ikaw muna na. Subong pa na time. Pero at least namin pagid na, kung ma-maintain mo. Pero may tendency kaya si Paul, si Solomon kaya nagambal na. Amo nambal niya, habang baskog ka pa, ambal niya, remember the Creator. Remember God in the days of the youth. Tibalaan niya, maabot ang tinion, mga ngipon, dahil kung di pa mag-rapture, magkalakakas pa, di ba? Ang aton mga tuhod, no, grabe pa ni mga, di ta maintindihan ng sakit. Pero kanami, laki nga, kung may mga sakit kita sa physical ta, kung aton spiritual, presensya, kag ang relasyon sa tsunami, madala malang na siya. Sigurado ginaya. Pero kung ang spiritual na may sakit na, pati ko. Pati lawas mo, pitil. Ano kaya, affected ginaya? Isip ko. Bagod, wala may nag-dala mo. Ako na si David, grabe ang problema niya to. Pero bangod na may nagbulig sa iya. Amo taning discuss ta subong ang ministry nga
lawas na sa atong Ginoo. Tanan kita nagaminister. O muna si David, the best na natabo sa iya, na matabo man sa aton o natabo. Nagkaluya, nag-isip, grabe, nagiging kanya yan na problema. Pero may isa ka sa aton patumuloon na nagambal na, David, ilis na ta. Lakata sa church, simba ta, Bible study, prayer meeting. Kaya nga sabi niya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ibalaan niya kung anong balay sa Diyos. Kompleto bala. May pagkaon spiritual, may limnon, tanan na. Oo, tanan niya, terribly. Kung mga needs ka lang tanan, kung kabalo ka lang ari niya di tanan. Palakpakan ka ba si Jesus? Oo, kaya, ang baladari, grabe, nagahulunod-lunod siya sa death niya. Just trying to stay afloat as predators on them daily. Laud-laud na pangita sa manugsupot. Galunod-lunod siya sa iya kautangan man, no? Tapos, hari pa gilang masubo. Si Jim, kaya duwa niya sa mag-asawa. Si Jim was out of work and restless beyond endurance. Dulaan pa sa samubra. Gaano kasakit siya. Namo ka na problema, wala ka ba obra? Ngamo mabe. Makasimba ka ba na? Wala kang pambakal sa gasolina, di ba? Wala kang plate. Makasimba ka pa na. Pero magod na kanami isang ilustrasyon niya dari no, example. Jim was out of work and restless beyond endurance. To top it all, kung saan pa isa marais ng kalatabo sila. Si Mary, alam yung decision sa asawa niya. Simple lang. Left Jim and had filed for divorce. I believe amo na siya subong ang pinakaaway sa mag-asawa sa Amerika. Sa Ponderiya, na impluensyahan kita. Kita yung mga Pilipino, sunod-sunod man lang. Pilipino, wala may iling magsunod-sunod. Wala na akong galingon, gid, na style. Oo, tanan, halos, style sang buho, style sang salamin, style sang damit, style sa pag-iyo, halos tanan, halin sa Amerika, halin sa ibang lugar. Daw Hollywood, bala. Di, gabay pa na kita yung may tinindugan, di kita. Labi na sa pulong sa Diyos, tindugan, tindugan. Maski Pilipino kita. Di, wala na sa choice, bangod sa grabe ang problema niya. Tambal niya, mag-file na lang ako for divorce. Ilay, doon mo na lang ang pinakalas. Source ang ilang problema. Bangod na, naduluaan pa sa obrang mister niya. Di, why na support Grabe ko ang problema. Di, abi yan ni Mary. No, thank you, ne. Hambal, abi ni Mary yan. Okay lang. Doon mo na tong last na decision niya. Lagi kita dapat magbalik sa permisahan tas tubang sa Diyos. Kundi naman kita kasal, di ba? Katoliko man sa una, sa baptisman, sa all justice man, sa mayor man, ginalecture, ginaisan kung sinong kakasal sa aton. Tell death, grabe ba? Tell death, do us part. Tapos, worse, ano ganita? Ano na? Hindi nyo kabisado? For better, for worse. May sakit man o wala. May kwarta man o wala. Grabe ba? May mugas man o wala. Terrible. Pero ang pinakahuli, tell death, do us part. Wala divorce yan May punto man ang Biblia, wala. Oo. Kaya si Adan kag si iba, pagkasal niya, why man sila nagseparate? Ang Ginoo nagkasal sila to mo. Di, nga ginadiscuss na ni, kaya nga, gin-example niya ditong sa
may sakit. Malady. Sakit na siya. Di anong klaseng sakit? Di ginestoryantang spiritual healing. Di pag sinabing spiritual healing, spiritual na sakit eh. Hindi sa physical o natural. Unfortunate, sabi diri, though it may be, the above scenario has become all too common. Halos tanan man nagakalatabo ini. Hindi man naton general na lang. Halos. Gakalatabo ini sa time naton subong. Mga muning klaseng problema, ang pinakahuli na source na para abi na kasulbaran sa ila problema. Siyempre, ang muna kisa, hari na di siya, o relasyon to sa Ginoo, may mga problema, abi naton wala himo ang Diyos ang kasulbaran sa pangayo tao wala sa gasabat. Ang pinaka-the best, divorce kita sa Diyos. Backslide. Gapalayo kita sa Ginoo. Hindi na kita kahimo sa hindi na kahimo Diyos natin. Kaya bangod daw amo na ang nami na himuong ta. Pinakasolbaran sa problema ta. Ang relasyon nato sa Ginoo. Di same man kay Jim kag kay Mary. Sabi nila amo na to. Many traditional homes throughout the world nagatubang sang parehas ng circumstances, mga struggles, problems, trahedya sa kabuhi na naga-invade na sa aton kaysa na daw kung saan pa. Kitaya ang mga ginaapektuhan niya. Dapat ya kita naga-invade no, sa mga problema. Kaya nga, may Diyos kitaya mo. Pero though hindi na ito na himo lagi. May mga time man, pero hindi permanent. Kitaya nga na-invade sa problema. O muna napektuhan ang atong pag-alagad sa Ginoo. Kaya may sakit kita spiritual. Pero salamat na lang, may spiritual na healing. Ang Diyos tayo hindi siya magpabayaan. Umuli ka namin sa atong Ginoo. The family unit and our living paths of destruction and devastation behind them. Equally, sobering is the realization that many of the same struggle and problems facing families or facing the church as well. Kung may ara daw sa natural, may ara sa physical, may ara sa family, may ara man sa pamilya sa Diyos. Botchilin mo ng church. May mga struggle man. May mga away man. I believe, basta nag-alagad kita sa Ginoo, battle sila. Tanan kita ya, leader ka man o hindi, may battle din. Pero lagi kung madumduman at ginapanumdum sa akon sa Ginoo, ang ginatawag na away, that is spiritual attack, spiritual warfare, spiritual battle, hindi talagi pagkalipatan ang advice sa Biblia. Naging sulat ni Paul sa Ephesians chapter 6, verse 12. We wrestle not against flesh and blood, but power, principality, Satan, kalibutan. Ginagamit ng tao. Pero hindi kita nakipag-away sa present. Muna, kung hindi lang naton matandaan nga, ang away ta perdi kita palagi. Hindi ra kita ka-focus. Why kita kabalos ang behind there. Nga ang mga tao kontra sa aton. Nga aga-away sila sa aton. Gayaguta sila. Tanan na lang. Pero in the first place, siyempre man lang. Si Jesus sa una nila ginayaguta. Hindi man kita yan. Nga sila kikisa daw, mambalmi kita na. Nga amo naman. Hindi kinaalaw sa Diyos, may purpose ng tanan. Wala daw may nagkakalatabo sa kabuhi sa tao. Kung gagawin ka mo na. Malain man hindi na wala niya ginaalaw uga sa kabalugit sa inyo. Alam niyo na kung mahangpan lang na gamagan ang away ta. Kay gabugat ang away ta, kay wala kita gabalik sa pulong sa Diyos na ara man ang galit. Would you shout amen? Oo. Ara sa Jeremiah, kung yung sala, Lamentation, chapter 3, verse 37. Ang tanan ng mga nagakalatabo sa kabuhi, malain man o hindi, tanan kabalugid ang Diyos.
Di kung kabalong Diyos gali, pamangkuton talo na ng purpose. Anong imo purpose nga ginalaw mo? Eh, pwede niya man punggan mo. Tama hindi. Oo, may gahobi diyang Diyos na hindi niya pag-alaw na. Pero nga ginalaw niya. Eh, ang purpose gali, ang pinakanami nila. Kung maintindihan ta. Kaya nga sa Biblia, all things work together for good to them that love God according. Kaysa kalipat kita sa purpose na. Anong purpose nga, ano ni man? Nga nagkalatabo sa kabuhi ko ni man. Dira kita yatuon kay actually, mas interesado ang atong Ginoo sa atong attitude kaysa sa atong compulsion. Kaysa gusto ta mag-alagad sa Ginoo, wala ka problema. Gusto ta wala sa may nagano sa atin, may ta wala sa. Basta okay lang ang tanan. Do ka lakat ka lang sa carpet hindi sa mga kalsada na bako-bako. Hindi ginalawin na sa Diyos para mas interesado sa aton attitude. May ara sa gusto ng muldihon sa aton pa na hindi pa na multi sa. Would you shout, praise the Lord? Oo, amo na dapat pasalamatan tang Ginoo. Love the purpose. Kaya kung di tayo gumaon, kung di tayo maintindihan ang purpose, away ta tribally. Pati ang aton mga energy bisa hindi na kita ka-pray, hindi na kita ka-puasa, hindi na kita kahimo sa gusto sa Diyos na dapat mag-witness, wala na na. Ang mga normal na dapat na himo, hindi ka may bangod sa may sakit kita. Di ari gina-offeran kita sa Ginoo, pero gina-examplean niya na kita mga struggles, mga problema, kahidya sa kabuhi, at maski sa pamilya pa, terribly. Kag-ari dere, a moment sa church, how many congregation and their pastors have divorced and separated solely because problems had arisen. Pressure were heavy. Revival simply did not exist. So, isabla makambal ka, may nagidyan. Salamat lang po bla, maski damo, di ka problema. Ang presensya sa Diyos, wala niya kinakain sa bawat sasakit. Mabatyagan kang gihapon niya. Busing wala niya kita pabayaan. May mga time kisaan na kung wala na presensya niya, luya-luya giti. Tama, no? Oo damo ka na problema, tapos wala pa may nag-comfort sa iyo. Wala pa sang kusog na nagaling sa iya. Di, wala na giti. Yung kadlawal na tas ang kaaway, tas ang yawa na haray. Luya ka rin mo. Eh, kung di ka pa magpalapit sa Diyos, wala na giti. Di amo ni kanami kung babatyagan ka, pero hindi dapat gali ini ang ginatawag nila na divorce, spiritually speaking, kag may physical man. How many congregation balikan tayo na? And their pastors have divorced and separated. Bangod sa problema na nag-arise, na hindi masolbar, hindi may na lang kay spiritual healing yan. Balik kita dali. Just as divorce, Ariyo, basa nyo na. Just as divorce is not the answer. Hindi gali na sabat sa mga butang na nagakalatabok sa kabuhi, sa physical man, natural man, maski sa spiritual. Hindi ina last na sabat sa atong problema. Di na ko sa iya. Doon mo na ba sige doon? Di na ko, Lord. Palayo na ko sa iyo mo. Bawang Ginoo, yan di gusto mong palayo kita. Kita lang yan may gusto mong palayo. Di ba, discuss na sa atin ni Brother Tingting sa scripture to, Hebrews 10, na wala ginluyag ang Diyos, wala gisa nalipay. Sa isa ka mga anak niya na magpalayo sa iyo. But siling, nagkakasubo siya, kita lang niya ang may gusto. Pero kung ang Diyos pamangkuton ta, hindi siya gusto. Wala siya nalipay niya. Subuan wala siya nalipay niya. Subuan. Ikaw mo mabay, masubuan ng Diyos, gusto niyo. Kung nakisa ginambalta diri sa pulpito na, mas mayo na yan, hindi yan mag-agree ang tao basta ang Diyos siya malipay. Maski hindi kita maintindihan yan sa tao basta ang Diyos naintindihan kita. Maski hindi kita approve sa tao basta ang Diyos approve na sa iya. Di amuni ang last source na kisa, di na ako mag-attend, di na ako mag-amuni. Di kay sakit na siya mo. Pero abi mo, amo na itong kasulbaran.
ang answer sa imo mga pamangkot o kung na-experiencehan ta na trouble, pressure, ang divorce palayo sa Diyos. Pero ang niya, just as divorce is not the answer. For trouble, marriages, neither separation between church and pastor. The solution for revival. Sometimes, ministers and laymen alike are tempted to seek the easy way out of troubling situation. May mga time kisa na hindi ta ginahimo ang solusyon halin sa Diyos. Daw aton lang yan ba? Gusto tayo mamadali, pero hindi, may process galit na. Ang process kasi nang muna isa ang mudlay mo sa transformation. Ang process, part ginaiyas ang transformation sa bawat sa atin. Sa pagbago sa Diyos sa aton, may process ginaiya. Maagi kagina sa diran. Wala bla automatic na nagbago na yun. Wala automatic bla na nag-grow na yun. Wala automatic na nag-mature na yun sa magalagad sa Ginoo. Maski sa physical, natural, wala automatic ka. Na bata ka, makalakat ka na yun, makahangop ka na yun, wala. Dapat maagi kagit sa process. Kag ang pinaka-the best na tudlo sa Biblia sa aton, pag mabasa natin sa ibang mga libro, intentionally ang pag-grow. Kung hindi mo gusto, wala din may matabo ng grow. Pero kung gusto mo, mas dasig magani. May process, pero mas dasig pag kaya gusto mo. Gusto mo mag-change, gusto mo magbago, gusto mo muna. Pero kung wala, muna siya. Kaya kisa, hindi man katingalahan sa church. O kung sa church kita makanto, hindi katingalahan. May mga dugay, pero dugay mag-grow. Wala intention. Atin lang siya, pungko. Hindi man tayo dating baptist, kita yung mga guro. Tatlo kape, pungko, huli, mabati. Yung pastor is J pa. May isa pa pastor. Isa kape, pasaway. O grabe ba? 4 piece. Huli, pungko, pamati, pasaway. Paano ka katubo? Matubo. Never end. Pero kung intention mo na magtubo, mamati ka gidji. Matandog ka gidji sa Ginoo. Kagtunan mo Ma-lecture taga sang aga, sang Sunday. Ang mga mistake, mga failures na ang maalam na tao, di ba gatuon niya. Para hindi niya na pagbalik-balikan. Pero mga mangmang, mga foolish na tao yan. Pagkasala niya, liwato niya pa naliwat. Wala niya naging mahulog siya. Ikabay pa na, makabulig ini sa akin. Pero ang trailing diri sa kamaturan is that there is a spiritual healing na available palagi sa bawat isa sa atin na nag-suffer sa ginatawag na spiritual man. Sakit pala. May sakit kita. Na di karon mga symptoms. I-discuss na. Symptoms of spiritual sickness. Ano gani sa Ilonggo ang symptoms? Symptoma. Daw may makita kabla na sign. May makita ka na ebidensya. Ay, ano na? Di amuni siya ang church. Ambot kung diin kita dari. Kung individual ka, bala ka muna kung take individual. Pero kung kabuuhan, makita ka man na. Depende sa akong pananawan, Pero ang trailing diri, Malson writer, amuni, na may spiritual healing gidya. May bulong gidya ang Diyos na may apply sa. May ara gidya na available palagi. Kung anong klaseng sakit. Sa bagay bala, sa healing, sa physical, nakita natin si Jesus bala, tanan na sakit, ginayo niya. Imagine, tanan na klases ang sakit. Diseases, kung ano nung sickness. Tanan, wala gigili problema sa Diyos. Maski may problema na iya sa mga doktor sa Diyos, wala gigili problema. Imagine na, tanan na klase isang sakit. Ang nambal nila sa healing, wala naman pagtuon sa mga scholar. Ang 39 stripes ang Ginoo, ara na tanan na cancer. Tanan na mga klase ng sakit sa 39 stripe na nagtulog dito sa likod sa aton Ginoo. Mga hapdos to, mga dugo. Ara na to, i-apply mo lang na. Ang kanami sa
gin-design sa Diyos sa ato. Para na sa tao. Pero ari diri, when Christians will sincerely examine themselves and their roles in the body of Christ, there can and will come spiritual renewal. Ang importante lang di kita kabalumang examine sa kabuhitan bilang Pangulo. Pinapabayaan ka lang. Wala na. Doon, mahal na lang nga. Hindi. Kung antagidya ko anong klaseng sakit na sa spiritual. Para tinguon ko anong dapat na ibulong man sa Diyos. Para sa sunod, kabalo na ha. Ang muna kumaalam, di kita yun iiyakad sa Diyos aton. Makatuon kita, maminimize ang problema na dako. Would you shout amen? Ang mga sakit na dako spiritual, maminimize na nato na inya. Nagyanta na mo. Tira mo mga ginikanan. Sa una, way misal ka pa doktor na. Pag sinabing sakit sa bata mo, ulo? Medical. Pag sakit naman sa sunod, anong sakit mo? Medical lang nga. O, pagbalaan niya sa mga kundiin ka sakit, paliwat-liwat malang siya mo. Pero kung gatuon ka, balaan mo na. Kaya nga mga doktor, mekaniko, balaan na nila, tunog lang. Di gabay pa na sa spiritual, amo man na kita. Hindi ba, actually nag-aayos sa aton, hindi ang pastor, si Jesus yan. Siya ang gaayo sa aton, ginagamit ng mga leaders. Pero si Jesus, hindi ang gaayo sa aton. Amo na, lagi all the glory belongs to Jesus. Huwag kakadto sa tao, kay isa, grabe paglihans ko, heal tayo na. Hindi ikaw ang healer, si Jesus. Ginamit niya lang kamot mo, ginamit niya lang bakbak mo. Kita extension niya sa Ginoo. Sa iyay likuton, kita yung mga kamot niya, kita yung mga tiil niya, kita yung bakbak niya, kita yung lawas niya, the extension niya. Pero si Jesus, bidyang tanan. O muna dapat hindi ka pagkalipatan. All the glory belongs sa Panginoon. Wala sa ato. O muna, why di may makapahambok sa aton din na kitang tagiyas ang church? Would you shout, amen? Ang Diyos lang gid lang ang patang iyas ini kaya wala kita problema. Imo man ni Lord, daw na ba na? Ano gid bi? Sa kadlaw istorya na yung mini. Nakat di brother, atin. Si Banban, diyan nga dandan din. Banban bin dandan. Yung si Brother Kenneth, importante yan. May church pa kita. Yeah. Wala ambil o pamatian do ka challenges do ka encourage. Actually, ang muna dapat sa bawat sa atin. May ara kita spirit ni Caleb kag ni Joshua. Pag may mga problema sa church, kaya tani. I-possess na gyapon ang promise ng Diyos. Makasarang gyapon kita, makalabuot gyapon kita sa promised land, makapalamit gyapon kita yan, hindi makasablag yung mga bagay. May spirit lang na sa church, namin. Ang mga galuya, nagatindog mo. Ang mga may pagtuog na basko mo. Di imagine na pinaka-milyon ang pagkadto sa promised land. Duwa lang sila naka-challenge niya. Sa pulo to, duwa lang ganit sila yan. Pwede tani maangkon niya ang promise ng Diyos. Pero ang pulo yan, majority, pwede tani sila. Pero kung may ara lang na spirit ni Caleb kag ni Joshua sa church, daong palagi kita mo. Would you shout amen? Praise the Lord. Gabay pa tanan kita mo ng spirit. Para namin, pag idino, hindi lang duwa, tanan kita. Ni Ariel, gusto niya ng symptoms? Symptomal. Isang ginatawag na sakit na spiritual. Ano na siya man? More than ever before, damo daw ng mga physician are beginning to practice preventative healthcare. Ano mo sila sa preventative? Daw kung saan unahan mo na nadaan. Hindi mo na pagulaton na mag-worse pa, maglala pang sakit mo bago ka magpa-check. Tama man. Isa kita mo na mo. Jalala ang problema, taki nga gamay pa lang wala ng solbar mo. Amen. Weakness ta na. Tanan kita gaagis. Salamat na lang kay hindi final palaging failures.
Hindi palaging mistake na huli, kundi umpisa pa lang na para makalearn kita. Ikinabuligan kita sa Diyos, napapaalam niya kita sa mga bagay na yan. In other words, rather than wait until your patient are sick and need immediate emergency treatment. Kaya ang doctors are diagnosing possible health problems before they develop. Grabe man ang ilab na naton anay. Di loglahong na. Ang mga pag sa mga doctors, mga lawyers, respect naman sila. Kaya hindi basta-basta ang pagtuon nila. Di siyempre, kung tungkol sa spiritual niya, di wala git sila yan. Sa physical sila yan. Pero kung namin, kung ma-convert sila, praise the Lord. Oo. Gaalam pagit sila. May utod kita sa Biblia. Si Lucas, doktor na siya. Damo lawyer nila. Subong sa mga oneness. Damo lawyer subong na nag-graduate. Pero convert sila. Pero at least aralan na sila kung paano magdala na hindi mapiktuan ng spiritual. And by the way, this can spare the patient much of the trauma and anguish experience through illness and possible even death. Tama ka naman, kung na-i-advance na ang mga bagay, matingwaan gidya na maiwasan na maglabot sa sina, na maglala, matrauma, o kung grabing sakit na gid, hasta ganit mapatay. Siguro, kung i-apply ta sa spiritual, ari na din siya. Pero ini sa physical pala ni. Preventative health care can be practiced in the spiritual realm as well. Muunta man daw. Kaya dapat daw nga, hulaton pa natin. Amuning nami, kung matunan ta kay nga, mag-cooperar ang bawat isa. Kung ang pastor gamiton sa Diyos, kaya ang Diyos lang yung gahil sa aton, ang Diyos ang gabulig sa aton, kung gamiton nga, kami, mga preacher, messenger, kung anong tawag natin nila, kung mag-operate lang ang congregation, mag-aayaw kitang tanan. Amen? Hindi naman tanan, pero at least, mas damo, maging healthy sa church. Maiwasan tang problema. Kung may problema, man may pangpugong na. Kung may apply ta ni, kung mag-cooperate. Ang mga importante, ang kooperasyon. Kaya nga ang balasang Biblia, sa Amos 3:3, can two walk kung ang duwa daw mag-agree sa paglakad kanami sa matabo. May unity sila mo. Tama nga naman kung tiil ka hindi mag-unite, ang isa dito, ang isa dire, asadya ka. Sadya guro, no? Ang tiil ka hindi mag-unite. Ang isa ka tiil mo dito pa kadto, ang isa dire, ang isa patras, asadya eh. Kaya inaway sila. Pero kung mag-unite sila, mag-agree, smooth lang ang paglakad. Kaya sa Diyos, sa pamagitan ng wali, kung mag-cooperar kita, nami ang resulta. Wala pa kanta si Jesus. Yes, mag-cooperar lang kita. Gusto sa Diyos na mag-unite. Symptoms, Symptoms appear early and are signals the spiritual renewal is needed at once. Some of the common symptoms of spiritual disease should be considered at this point. Isa pa lang di. Ano yun na? At church, ara na na. Ako na ako. Sige pa. Yun. Ang muling una na symptoms na may sakit ang church na dapat kailangan natin ng healing sa ngalan sa Diyos. Ano na siya, kung makita natin hindi, kung wala man, pasalamat kita yun. Kung wala ini, pero I believe na nagkakalatabo, hindi man sabi mo, damo. A church needs revival kung ano daw, kung may division exists among the members. Naga-divide ba lang? Wala nag-unite. Kung ano ang gusto sa isa, hindi sa gusto. Kung ano hindi gusto sa isa, gusto sa isa. Hindi wala sila nag-unite. Mayo pa yung Tower of Babel.
nag-unite sila. Alam niyo nga, nag-unite ang Tower Babel. Kung basahon niyo kag sa history, isa lang lingwahe nila. Hindi sari-sari, nagkaintindihan na sila. Ambot lang. Di lagi dito sipak yung mga iba-ibang klaseng lingwahe na mo. Di nagkaintindihan na sila. Kag isa pa pala, kung tanong ka, gaway sila yablaga. Gayon na sila kay nga, wala sila gasingitanay, wala nami sila yan. Gaintindihan na sila. Yung dali nila matapos, ulo, maski anong kabublay. Pero kaso lang, ang balas ng Biblia, hindi mo ni purpose. Umutuging gubain. Kag ang pinaka-the best na mag-one mind kita ara sa Acts chapter 2 verse 4. Nung adlaw sa Pentecost, amo na the Holy Ghost, amo na magkaisa sa aton. Kung wala kita Holy Ghost, duro mo ako magkaisa kita dali. Salamat alam may Holy Ghost kita. Lain background tayo mo. Lain ginalinan ta, lain ang personalidad ta, lain ginikanan ta, lain ang mapalanawan ta. May nang Holy Ghost, isa lang ito do sa ato. Muna. At least may isa kita na direction. Di kung may division na, kinanglanon ta raw revival. Kinanglanon ta spiritual healing. Di salamat, why naman na? Gawin man ta. May mga division na rin. Wala man. Bas isip ta lang guro. Isa ginampangan lang kita sa kaway. Parang isip mo na, busikwan daw, wala kita. May lang. Oo, siyempre, alawas na gani, kasi hindi mag-agree. Gusto sang ulo mo, amuning matabo, gusto sang heart mo, hindi. Gusto sang TL mo, maglakat, mo lawas, hindi. Oo, di ba? Kailangan tunaan mo na anong diferensya. May sakit mo. Pero hindi mo silingon na, gaaway sila kay Bangod. Hindi mo na. Kaya, kung may amo sina daw sa church, mga symptoms sina. Sintoma. Na kundiin, kinanglanon gidya na kayo ko sa Ginoo. Sa pamalitan sa tulong niya. Sa pag-apply. Kaya maski nakabati kita kung hindi ka pag-apply, wala gyapon mo. Di ba sa doktor, amo na, kapangakig ang doktor. Di, pagbalik mo, natumar mo na to ang 7 times a day. 7 times. Di 3 times. Natumar mo na to, ay, dok, wala. Okay. Di, wala na lang. Di ka lang pa-check. Daw na bala. Ang nag-isa galala, pagin ang aton sakit. Di ko makita daw natin ini, ang mga dawag na division nag-exist sa bawat members. The word revival primarily ang butsilingon, ang paghimo, ang pagbalik, kag ang pag-restore sa ginatawag na consciousness of life. Di siyempre, ara kita sa una na kainitan, di ba? Init mo, grabe. Amo na kisa ginabalik na kisa mga aton experience na first love to sige. First love to sa una sa Ginoo ay man tayo may ginasilip ng mga sala sa iba. Maski may nakita ka, pero wala lang yan. Namian ka lang yan magsimba, namian ka yan magkanto, namian ka yan excited ka pa gani, pagkatapos ng Sunday, butani, Sunday naman liwat, pero subong, dadali ka puli. Lagay men, no? Gabay pa hindi kita Ephesians, hindi kita Laodicea, no? Mga against ang Diyos nila mo. Lain-lain sila. Di mo na, ang mga churches, 7 churches, kita na. Lain-lain ang atong diferensya, lain-lain ang atong problema. Kaya, kung hindi sa Ginoo, ayawan kitang leader kang pastor, paano? May laking Diyos siya kabalugit. Natuduan kung paano sulbaron mga problema sa kauturan. To the church, kag dapat daw, pag amuin na, ang problema, may mga division. Revival is a renewal of awareness and spiritual vitality. Sa church daw, revival means a return to the living patterns of the original apostolic church that Christ set in order. Amuna dapat yan, hindi kita magwa sa pattern. Amuna salamat kita may apostolic pattern. Kung paano mag-grow, paano kita mag-mature, paano kita ma-revive,
paano kita ma-refresh, paano kita ma-refill. May pattern ang Diyos para sa Bible. Balik lang kita. Amo na may anak kita na balasahon back to original. Balik lang kita sa original. Hindi kita mag-iimo sa ato nato. Mo kung hindi mo imo. Damo sa mong imo lang para maluwas mo. Amo ni gusto ko. Hindi Magula yan, ganara ng pattern. Di amo man siya ang sa healing spiritually, may pattern ang atong Ginoo. Kung makita ka mo ning klaseng division. Sa inyo, be honest, may nagkakalatabo sa aton subong division. Sa akin wala yan. Hindi ko man makita, guro, pero at least, hindi ka pares ang una dito. Hindi ka mo mag-agree. May araw, nubit ka mo sa akin. Oo. Base deep end division. Alam niyo nga, ang pinakabudlay na tawgon sa Biblia, sa Proverbs, ang naga-divide. Kontra gina sa Diyos yan. Ang tao na naga-divide sa iya Diyos. Gusto talaga tawgon sa Ginoo na hindi namin. Gabay pa na, Lord, hindi ko yung gusto. Kaya, maski gamay lang kami, at least kung magdamo, hindi na ito mabudlay. Kaya, gabay pa na, wala sa atin sa bumili. Ang butsilingon daw, to return to unity. When God, example na dali, when God breathed life into His church at Jerusalem on the day of Pentecost, He established a body of believers who were closely knit together in unity. Kabudlay kasi na piliton mo na hindi kabla mo sila. Nakwa niya. Amo na sa church, budlay mo. Na i-unite mo na iba-ibang klase, walang forma. Pag iba-ibang forma, gusto mo may pattern, ang imoon sa Diyos, muldihon ka niya, tapson niya kabla. Amo na kaysa daw hindi na mabatol. Pero kung tapson, mandit kita together. O magiging eksakto ang mga measurement. Ang muna kisa kung sobra-sobra, ano mo ay, isa daw, kita ya gusto ya kung anong gusto kang damit. Muna pala, hindi ang Diyos ang niyara, hindi para sa atin. Na ma-fit kita, hindi ya dapat ya ang Diyos ma-fit sa atin. Kita'y ma-fit sa gusto. Sa Diyos. Amen? Kita yung dapat ya ma-fit kung ano gusto sa Diyos sa atin. Hindi ang gusto ko yung Diyos mag-fit sa ako niya. Lord, amo ni gusto na, ako lang isa lang. Hebrews 10:25. Kita yung may gusto ya. Kung gusto ko yung mag-atin, bahala ako kaya. Hindi amo na yung Diyos ya. Gusto sa Diyos ma-atin kami. Amo na ya. Di mo silingon, ato na ya. Di, wala ka pa na meet. Wala ka pa na fit sa iya. Gusto tayang sa aton na. Kaya nga, pray kita palagi, Lord, thy will be done. Break my will, break my pride, break my arrogance. Damo amo na sa church na gusto nila ang gusto nila amo na gusto sa Diyos. Hindi gusto nila, gusto sa Diyos siya, dapat amo na. Tumano nila. Ang ilay gusto yan, tumano. Gusto nila mag-fit ang Diyos sa ila. Kung ano standard nila muna yan. Hindi yan may standard ang Diyos para sa atin. Para tanang kita mag-unite. Kaya gin-example niya din sa Acts 2:1. They were all with one accord in one place. Pag sinabing one accord, butay-budlay niya siya. One mind, one accord. Sa worship bala, kung mag-one mind na kita one accord, dali matandog kita mo. Oo, dali lang yan. Sigurado ganyan yung Diyos siya magkapangikot. Hindi lang sa individual. Pero kung tanan kita, isa lang ang aton one mind na mag-worship sa Ginoo. Dali, aralin ng Ginoo. Kaya sa pagtililipon, dapat bago kita magkadto, i-set ang mind. Nagkadto ka sa church para mag-worship. Kadto ka sa Ginoo para para mamati. Fellowship, nakaset na. Kaya one mind dayon kanami. Kaya ang revival, ara dayon. When God breathed. Okay, from that birthing of the church, even to this day, ang unity has been a significant characteristic of God's children. Dapat amo na makita naton, dapat amo nang matabo sa aton.
Kabudlay lang 3,000 ang ginbautisuan nila na mag-unite. Grabe, no? Ang mga bagong bata, ialagaan nila, budlay na mo. Kisa ganyan, 30 lang ko mo, 40 mo, budlay mo, 3,000. Siguro, ang buhok ko sa buhok, dali na sa likod. Amo na isa kabutang ang unity, hindi basta-basta, may mga division. Division within the church are signs of spiritual decay. Ano ganing decay? Anong decay? Sister Ara, ma'am. Anong decay? Gabulok. Kung sa patay pa. Amula siya kung sa church daw, may mga division, ng mga kuturan, lawas ni Jesus ina-divide. Isa ina sa mga signs na magkaroon sa spiritual decay. Pag sinabing decay, daw mabulok wala. Di kung may mabulok dira, kisagulamit pa na. Di ba kamatis ang muna mo? Kamatis man, kung ano gin-example nila, ibutang mo sa isa ka alat o isa ka box o kung ano nila. Ang isa, medyo gadikay o bulok, maulamit na lang ina. O muna abang gamay pa lang, Kaya just pray sa bawat isa sa atin. Just pray sa leader na makita inakag masikaso na yun para hindi magdala ang sakit. Labi na kung maintindihan sa mga ginaaksyonan. Ari naman di. Pero isa pa lang din sa mga symptoms ang ginatawag na division na nag-exist sa mga members. Division within the church sign spiritual. When a person spiritually begins to wane, anong wane? Hindi ka matamat ba na? Nabugnaw. Sa bagay, sa Bible, the love of many shall wax cold. Bantayan tagid ni, dira sa likod, pamati ka mo. Pamati ka mo sa likod. Anong ginapamatian nyo daman? Sabi, makorek lang ko dali. Alaway man na online, pero sige lang. Sino po abi makorek sa ato? Basi anghel magkatod na sa inyo, bawal luwi. May na si pastor ko naman. Dito na, ay nga, kung di ka mo mamati, maabutan kinion, magamit yun itani. Praise the Lord. Amazing Christ. May dala may kakambing ba? Praise the Lord. Thank you, sister. Dito man, kamong mga young people, kamong lang susunod diri na ganito na dapat habang maaga pa lang ang may nyo ara na sa tulong sa Diyos. Tingwao nyo na kay kamo masunod dito. Kag i-respect nyo ang balay sa Diyos. O wala, amen na. Respect na balay sa Diyos. Kaya nga, huwag man kamuhi sa tindahan. Huwag man kamuhi sa balay niyo. Sa balay niyo, okay lang. Turari kita sa church. Huwag ka mo kabalo kung ano ginahin mo sa anghiyak sa ako. Galantaw sila. Ang yawa, yan, ang sabi, munang member, makadlaw lang. Ambot ko, dali lang, i-exampulan ko mo. May contest si Satan kag si Jesus. Lagi na gin-example diri. Kadto sila sa sabungan. Alam niyo sabungan? Bulang? Sabi ni Satan, abi Jesus, tanawa da, kumiyara ka da. Ay, wala. May Kristo da mo. Gasinggit man Kristo. Muli, sinyasan. Wala, gid, maski isa. Kadto sila sa dito. Sa diskuhan. Ay, wala pa gid. Kadto sila sa mga katedral. Mo na pinong-pinong. Isa daw mo. Makambal ka doon, di makabuka plus ang bumbilya o baso. Pasipos. Pero mga bulsa, may mga sigarilyo, may mga kuwano. Tapos sabi niya, wala kang gidayam na maski isa. Okay. Kadto sila sa apostolik, Makataas sa apostolik, akon ko tanan. Sabi ni Jesus, tanawon ka. Tanaw niya.
Dali lang. Doon di man mo tanan kay nga, rao, nakita ko isa, buwali ang pastor, pero rao, guys, Koreanay sila. Sara, Kato sa sapyak, imo pa na? Ga cellphone siya, wala sa kapamati, isa, rao, nakaon. Hindi, magpuyo si Jesus mo kung may kagapamatiran niya. Gusto niya man i-bless kita. Respetuhan ng Diyos. Respetuhan ng balay niya. Hindi pa mo silang ano kita, kundi normal lang. Respect lang. Para kung may bisita kita, makambal sila. Namit din yan. Kaya nga, ang mga anak mo sa Diyos, dapat ka mo mismo maging example. Would you shout, Amen? Example kita sa mga tao na wala pa sa kamaturan. Para ma-attract. Number one, ginahimutan na bang gusto ito ma-place ang Diyos. Gusto ito ma-place ang Ginoo. Kaya nga, may mga time may mga problema kita, dahil kita nahimo na again sa Diyos. Isa i-allow niyo mga problema, aksidente, sakit, isa reklamo kita, pero wala tayo na ginabalikan ng ginahimo pa isa sa Diyos na wala na sa diyahan ng Diyos. Wala sa dalipay. Sige, balikan ka na lapit na kita. Ang division, when a person spiritually begins to wane, he gets out of step with others in the church. In division results. And writing to the Corinthians church, unang verse na kina, a church torn with division and strife. So, sabad sila, no? Pero mangranon sila. Unang sulat ni Paul, mga Korinto. Basahon niya mga Corinthians. Pero sa 2 Corinthians, susulat niya. Grabe, na-break sila. Sila pa nagapadala. Gabay pa mo man kita. Amen. Di Aryo, grabe, ang away nila, division sila, strife. Ano sa Ilonggong strife niya? Ano sa Ilonggo, ma'am? Strife. May pang-alik, may division na siya. Ang strife. S-T-R-I-F-E. The Apostles Paul, that you all speak the same thing. And that there be no division among you, but they perfectly joined together in the same mind and the same judgment. Okay? At least balaan ka, kung may mga amo sila sa church, pag binuligay kita, na hindi mag-create ng division. Pabulig kita sa Diyos, may mga pulong ang Ginoo na i-provide niya kita. Siyang the best healer. Siyang the best na doktor. Namin siya magresita ya kung ano tira. Kung may mga division, anawon tayo, kung kita ang nagka-create ng division, na kita tawad sa Ginoo. Amen? Na kita kaya nga, kung kita maging cause, kabudlay. Kaya ang ato niya sa labto niya, dako. Ikabay pa na. Namin ni siya. Another symptom of spiritual sickness is that the people are ano daw? Basa adab lang. Ano nakita niyo na? Ang ikaduwa o iba naman na symptoms ng spiritual sickness. Ano daw? Ang mga tao, nuya ka mo magambala, Karnal, worldly. Wow, praise the Lord. Inasa, nagkakalatabo malang. Kung talagsa lang sa mag-attend, talagsa lang sa magbasa ng Bible, talagsa lang sa mag-pray, talagsa lang siya sa ginapahimo sa Diyos kanya. Ang iya ginatupag yan, mas dako ang attachment niya sa sagwa kaysa church. Ang muna dapat siya, be not conformed to this world. Hindi kita mag-attach sa mga sistema nila. Na kung pantaya, may ara ya style ang church. May ara standard ang church.
may ara uso ang church. Kung ang kalibutan may uso man ang church. Pero bangod na hindi na kita taga-diri, amo na hindi nila kita maintindihan na kita mismo maulamig kisa sa ina. Inuya kita mo, do gusto ta kisa maging parehas na lang nila kisa para. May mga time kasi kisa na hindi kita kalikaw kay gusto ta ma-win man sila, pero sala lang ang palagyan. Mas hindi kita mag-compromise siya, madala pag natin sila kung pakita na maayo kita sa iyo. Would you shout amen? May mga time kisa na i-compromise na nga ako na tinindugan identity ta bilang apostolic. Hindi kita magamusina, kisa magadungan kita sa ina, pero sala. Kisa ipakita pa sa Diyos, kitaya ang nadali nila. Kitaya ang naperde. Dapat kitaya ang makapekto sa ila. Hindi sila makapekto sa atin. Amnesia ang simptoma na makita natin sa church, sa mga tao sa Diyos, o sa tao sa Ginoo, sa mga anak sa Diyos, wala hindi exempted. Maski leader ka, maski pastor ka, maski MC ka, tanan. Kung mahimo ang mga bagay na isang kalibutan sa imo, kakas ka sa Ginoo. Wala ka effect. Kaya ang worldly, when people become carnal, they lost sight of spiritual goals and become critical and sensitive. Ayaw lang mga tao na puro carnal lang iniisip wala. Puro sanlibutan, puro sagwa lang. Sensitive sila sa hindi namin. Sensitive sila sa mga sala. Na amo na yung lagi nila ginasilip yan. Ginalantaw yan ang mga sala sa iba. Pero nalipatan niya na may muta mangilisip. Mas dako pagaling muta niya kaysa. Hindi, tuod na, di ba? Biblically ganit na siya. Biblically na siya yan. Pero may na lang, kay binatinguan ta na bago ta magsilip sa iba, doon nakita ta mag-ugalingon tayo. Amen? Amen? Oo, para at least makambal ang Ginoo. Sige, bakapan kita. Suportahan kita kaya nga, ginahimo mo na yung ginambal. Magambal ka, at least may effect sa ilan. Pero kung wala effect, kadlawan ka lang sa nyawa. Lawan ka sa nyawa, kaya nga, wala ta ginahimo, pero ang carnality mo, umuning away ka sumo. Hindi lang sa young people niya, isa gina-specific na young people lang diyan. Maski sa ato na mga men ladies, pwede kita maging worldly. Pwede kita maging carnal. O mga aton naisip isa eksakto. Hindi sa spirit sa Ginoo. Damo kita wayon, pero namin lagi kayo may bulong Ginoo. When people become carnal, they lose sight. Spiritual goals become critical and sensitive. The thoughts and discussion of the people deteriorate when they become carnal. Hindi namin ang resulta. Hindi namin resulta. Maski sa fellowship, maski sa tanan na gathering, basta ang carnal na mind, ang worldly na mind, ihalo mo sa mga tao na gatingwaman, gaguba. Gaguba ang ang atmosphere. Pero salamat na lang kaya mas damo kaysa ang si spiritual kaysa carnal. Kaya kaysa madala natin siya. Kung muna kada tinilipot na go-worship ka na kapangabuyo kita na. Diba? Nakikita bulik sa Ginoo. Linain kisa ang aton mind. Tapos may mga butang isa na sabi natin kisa okay lang sa Diyos kigini. Sabi natin kisa ang palanawan sa iba okay pero sa Diyos hindi. Ang wala namin diri, i-check natin palagi sa Bible. Maski diin kita magkatunay mo unta, ano kaya ang bal sa Biblia? Mas safety na siya mo. Ano kaya ang bal sa Biblia? Labi na sa aton mga decision, ano kaya ang bal ni Jesus? The thoughts discussion. Carnality manifests itself in numerous ways in the church. The Apostle Paul recognized the Corinthians' carnality by the division, strife, envy. Ano ganin envy? Isa. Ang strife, ano sa? Pwede ba ang strife sa dictionary?
Mahina to sa English. Ha? Conflict, ang strife. Oo, daw may mga alitan bala. Oo, strife. Hindi, strife na lain man yung strife na may pilas kaya. Greedy. Violent. Oh, strife. Oh, di, wala ka mo ga-agree mo, di ka inaway. Di kung sa church, ang musina, about terrible, gali. Ang balda rin ni Polo, ang mga taga-Korinto daw, terrible ka carnality. Kaya may mga division, may mga strife, may mga envy na nag-exist sa ila. Para na sa 1 Corinthians 3:3, carnal people, kasi Paul pa, ay, dugay na kublag kanto sa inyo. As nasubong daw, hindi yung ginmabato ng mga mabugat na mga pagtublo na halin sa Ginoo. Kundi gusto nyo gatas kaya. Pag buto-buto na, lain naman siyang. Pag medyo tigaan na, okay, lain ang buo. Hindi mabaton mo. Gusto niyo palagi gatas lang. Di, wala gag-growing sa kabata na puro gatas lang. Di ba papakauna sa karne, kag di pakauna sa kanon, ta. Ang mga buto niya nagakaluya. Di, among manisya sa spiritual, dapat amat-amaton ta. Para nami ang lawas ng aton Ginoo. Carnal people will tend, basa niyo na, ang carnal na ng mga tao sa church, may tendency dyan na mag-chismis, marites, gossip. Di ba gossip, chismis? About the problems of others rather than discuss the good news of Jesus Christ. Tama ka naman, advice sa Biblia. Kung nami malang kumaywasan ang mga istorya na mga dapat makaanog na sa ito, makapabasko, nga hindi ina ang mga topic. Nga hindi ina, kundi ang mga kabuhi sa iba yung mga topic. Na nagahipos to sila yan. May ara kasabihan sa Katoliko na, ginanogid nila ko itong nakakasandad ko. Magaling na. Ginlibak gid nila ko itong. Bagdaw tuho gid. Libak mo hindi, sa lagya po lang na. Pero sa tod lang mo na. Kung may istoryahan mo lang kita ang sa Biblia na may lasa ba na may asin. Hindi yung mga pangguba. Hindi yung kabuhi sa iba. Wala. Napamati mga kabuda. Hindi tapat istoryahan na lang ang iba na hindi. Wala pa pulos pa na. Pag wala ka man tuwako na, stud na. May tani kong bayran ka, no? Ari yung chismis ako, ari sa kalimbo. Asa dya, guro. May ka man tuwako nga sagay mo. May tani kong ang ginistoryahan mo bala. May tani kong di man sa may man tani kong maghipos lang siya. I-chismis naman na sa iba. Tapos magtubangay, hindi naka-away pa. O gabay pa sa church, wala mo sila. Tingwo, palakpakan lagi daw. Tingwo, all ka. Oo, kaya ang unity importante. Tingwo, all ka na wala mo sila. Kung medyo gid man mag-mature ka na, kung gaamoy ng makuturan, medyo gamay-gamay mo sa bayo na na hindi man sa ma-open. Hindi na, hindi, okay naman to, okay naman na. Oo na lang na. Pero kung sabihin mo, din gani, pag sinabi, utuhot, wala na, nabaay na na. Maski hindi ka papanyaga. Amo nang kalatabo sa Corinthian, sa Corinto. Dabing division kay bangod sila, nagiging gossiping about the problems of others. Kalaway ba lang ang balon kita ni Paul na, mind your own business. Di mo gani masikaso, problema mo. Problema pa sa ibang sikasuho. Tama hindi. Balikan ka man na nila mo. Grabe, mag-advise ka yung araw. Kung nalakis na mo, sabi ko, Lord, buligi kami. Bawat sa samo. Nang imo lang wala ng mga pulo, imo na mga pamuna-una, imo na. Isipan ba lang ang isip namin. Kaya nga, blessing na sa ibang. Blessing na yan sa nagapamati. Carnal people will tend to gossip about the problems. Kundi good news na lang tani, mga testimony, ang kaayusan Diyos. Carnal individuals will seek after worldly passion. Ang mga carnal doon na problema sa church,
may mga simptomas sina. Amo na, ginapangita na lagi nila ang mga passion sa kalibutan. Develop rebellious attitude. Ba, kontra-kontra sa Diyos ang rebellion. Ang rebellion is like a witchcraft na kasalanan. Di ba lang naman ang witchcraft, hindi makakadto sa ginarihan sa Diyos. May part sa lake of fire. Di ko rebellious ka, rebelde ka, labi na sa leader, hindi ka ganyan makakadto sa langit. Pwera lang yung makinulusol ka. Pwera lang kung magbago ka, mag-rapture, di makupun ka. Pero ang rebellious na spirit, wala ginay. Kaysa blang, abi na ton okay lang. Wala kita ga-rebelde. Pero ang ginestorya, takis na rebelde na na. Would you shout amen? Oo. Labi na kaysa hindi kita halong, may nakapamati. Na hindi dapat, labi na hindi tumuluo. Habaw. Na hindi sila buling. Carnal individuals will seek after worldly pleasure, develop attitude na hindi mayo, and will resent and hold grudges against those who try to help them. Lain ang palanawan tayo, no? Sa isa katao na carnality o carnal. Maski pag-isaan na namin ang iyang motibo, mabulig, lain pag-yapon. Ginagawa mo sa gyapon, tad wala ka wala, bilib pa lagi sa iya. O, amo lang ginaway ka subong. Dapat palalawan ta, Lord, buligi ko, na maluoy ko sa iya. Would you shout amen? O, kayong Diyos na muna mo, kundi sa naluoy sa ato, ang ilan taon yung guro mong batasan, hindi kita kapasay. Damo kita failures, damo kita. Hindi namin. Carnality must, tapusan na namin. Carnality must be purged from the church, lest sincere Christian become infected in this Lord. Dapat ini makakas, madula ini sa church. Para at least, ang mga sincero, ang mga nagalagad sa gina, hindi mapintuan. Labudlay, no? Huwag ka nagay mo sa eksakto, piktuan mo pang iba. Shout amen. Tuod na. Dinguaon tagid. Bali kita ng mga tumuluo na nagatinguha. Kaya actually, ang makapasama lang sa langit na i-welcome. Ang nagatinguha mo. Wala sa atin, hindi perfect mo. Ang nagatinguha. Striving. Sino kita makasulod sa ginaren sa Diyos na namangkot ni Jesus? Magtinguha ka mo. Nagtinguha kita. O muna, makambal kita, Lord, maski 75 lang, pasalo niya po. Kaya nagtinguha kita. Palakpakan na si Jesus. Okay? Sa dara lang tayo, kaya ambot, pila pa sa mga symptoms. When a church congregation is not seeing lost people, experience salvation. Kaya may nalaki, may mga bulong ang Diyos na ipadala sa atin para at least magkaroon kita sa revival sa kabuhitan. Okay, would you stand? Mga worship kita. Kita mag-dismiss.
Thank you, Lord. I give you praise. Salamat Ginoo. Ikaw gyapon ang Diyos na inananagan. At ikaw ang Diyos na mga bless na mga isa sa amon. Thank you, glory to your name. In Jesus' name, amen. At ito na po ang